Ang matalim na sikat ng araw sa umaga na sumisilip mula sa malalaking bintana ng marangyang Montecillo Mansion ay tila isang malaking ilaw na sumisira sa payapa kong umaga. Hindi ito nagdudulot ng init, kundi ng nagbabagang init ng galit at takot. Ang ingay ng pagtatalo ay tila mga basag na kristal, pumupunit sa katahimikan ng malaking sala. Bitawan mo yan, magnanakaw ka. Ang boses ni Alejandro Montecillo ay umalingaw-ngaw sa buong espasyo, matigas at puno ng poot. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, na parang dalawang nagbabagang uling na nakatitig sa akin. Ang mahaba niyang daliri ay nakaturo sa akin, na para bang isa akong pinakamababang uri ng nilalang. Hawak ko ang isang lumang maleta, bukas ang zipper, at lumuluwa mula rito ang saksak ng mga makapal na salansan ng pera. Mga daan-daang libong piso na nakatali. Pati na rin ang nagkikinangang mga alahas at isang selyadong folder ng mga dokumento. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Halos hindi ko na ito makayanan. Ang aking mukha ay tila yelo, namumutla sa takot at labis na kahihiyan. Ang pawis ay unti-unting namumuo sa aking noo at ang aking mga mata ay halos hindi na makakita sa gitna ng matinding pagkalito. Nakita ko ang sarili ko sa isang sitwasyon na hindi ko kailanman inisip na mangyayari. Isang sitwasyon na humahamak sa aking pagkatao at sa aking dangal. Ang kamao ni Alejandro ay nakahawak ng mahigpit sa strap ng maleta. Ang kanyang ugat sa leeg ay halos lumabas sa galit. Hindi niya ako pinapakinggan. Sa kanyang mga mata, isang hatol na ang ipinukol. Huli ka! Isang magnanakaw! Ibalik mo lahat ng ninakaw mo, Aluncina. Alam kong ikaw ang may kagagawan nito sa mga nawawalang bagay dito sa mansyon. Ito ang malinaw na ebidensya. Sa aking tabi, naramdaman ko ang malumanay na paghawak ni Miguel Sarmiento sa aking braso. Jandro, kalma lang. Hindi siya ganyan. Pakinggan muna natin ang paliwanag niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkabahala. Ang kanyang mga mata, bagamat may bahid ng pagdududa, ay nagpakita rin ng kakaibang proteksyon. Tila pinipigilan niya ang galit ng pinsan niya at ang takot ko. Kilala niya ako at alam niyang hindi ko kayang gawin ang ganoong bagay. Sa di kalayuan, sa gilid ng hagdanan, nakita ko si Ramon Balagtas, ang staff sa reception at seguridad. Ang kanyang bibig ay nakanganga. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Tila hindi siya makapaniwala sa eksenang nasasaksihan niya. Ang kanyang postura ay medyo nakakatawa sa gitna ng matinding tensyon. Huwag ka nang magpaliwanag. Patuloy na sigaw ni Alejandro. Ang mga bagay-bagay na nawawala sa mansyon nitong mga nakaraang araw ay malinaw na nagpapahiwatig na mayroong gumagawa nito. At ikaw ang nabuking ko. Ibalik mo lahat o tatawagan ko ang mga pulis. Ang aking boses ay nanginginig. Halos hindi ko na mailabas ang mga salita. Hindi po, Senyor Alejandro. Hindi po ako. Nakita ko lang po ito sa lumang bodega sa basement. Naglilinis po ako at nanalimutan na yata ang silid na yon. Sa sinusubukan ko po sanang ipaalam kay Doña Soledad nang bigla niyo po akong harangin sa pinto ng sala. Sa tingin mo, maniniwala ako sa ganoong palusot? Nginisiyan ako ni Alejandro, puno ng pagdududa. Isang bodega na matagal nang hindi ginagamit? At nagkataon na nandoon ang mga ninakaw na gamit? Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Mariing kumilos si Miguel, humarap kay Alejandro. Jandro, sapat na. Alam mo ang ugali ni Aluncina. Hindi niya gagawin ito. May malaking palaisipan dito at kailangan nating imbestigahan ng mabuti bago ka magbintang. Hindi mo na dapat dinadala sa personal ito. Hindi niya kayang manakit ng kahit sino, lalo na ang gumawa ng masamang bagay. Ang tiwala ni Miguel sa akin ay tila isang baluarte na nagpoprotekta sa akin, kahit na ang kapaligiran ay puno ng pagdududa. Alam niya ang kwento ng mga nawawalang bagay sa mansyon
na hindi rin malinaw kung paano nawala. Ang tensyon sa pagitan namin ay halos mahawakan. Ang galit ni Alejandro ay pinapalala ng kanyang paghuhusga sa aking mababang estado bilang katulong. Sa kabilang banda, ang aking takot ay sinasabayan ng labis na kahihiyan at matinding pagnanais na paniwalaan niya ako. Sa gitna ng kaguluhan, isang marahas na tingin ang nagtama sa aming dalawa ni Alejandro. Isang pagtingin na hindi romantiko, kundi puno ng hamon, ng pagdududa, at ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon na sa panahong iyon ay tila isang sumpa. Ito ay isang pagtatagpo na magiging simula ng isang komplikadong relasyon. Hindi ko siya papayagang umalis sa mansyon. Biglang sabi ni Miguel na pinutol ang titigan namin hanggat hindi nalilinawan ang lahat ng ito. Ito ay para na rin sa kanyang proteksyon at para maiwasan ang anumang usap-usapan. Pero kailangan mong maging patas. Jandro, nag-aalangan akong pumayag si Alejandro, ngunit sa huli ay tumango rin siya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa akin. Tila sinusuri ang bawat galaw at paghinga ko. Ang maleta sa aking kamay ay hindi lamang naglalaman ng pera at alahas. Mayroon din itong ilang nakakodigong dokumento na tanging si Alejandro lang ang makakaunawa sa kahalagahan nito, lalo na sa malaking proyekto ng pamilya. Isang matinding, makatingkirot ang pumuso sa aking dibdib. Ang pagiging isang katulong sa mansyon ng Montecillo ay tila isang malaking pangarap na biglang naging bangungot. Kailangan kong patunayan ang aking sarili. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit paano? Habang nakatayo ako roon, nanginginig, alam kong ang buhay ko ay magbabago ng tuluyan sa sandaling iyon. Hindi na ito ang tahimik na buhay na alam ko. Ito na ang simula ng isang bagong kabanata, puno ng panganib, intriga, at isang misteryo na nakabalot sa isang lumang maleta. Ang umaga ay sumikat na may bigat, hindi lamang ng araw na nagtagumpay sa pagtaas, kundi ng mga anino ng pagdududa at kahihiyan na kumukulong sa akin. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagbubulong ng mga akusasyon at ang hangin ay puno pa rin ng init ng galit ni Alejandro. Pagkatapos ng matinding pagtatalo, iginiya ako ni Miguel sa isang maliit na silid pahingahan sa tabi ng kusina. Isang lugar na karaniwang tago mula sa paningin ng mga bisita at sa mga mata ng mga Montecillo. Ang takot at pagkapagod ay bumabalot sa akin at ang mga kamay ko ay nanginginig pa rin. Alunsina, uminom ka muna nito. Malumanay na sabi ni Miguel, inabot sa akin ang isang basong tubig. Ang kanyang tinig ay nakakapagpagaan ng loob, isang kaway sa gitna ng unos. Alam kong mahirap ang nangyari, pero kailangan mong magpakatatag. Paniniwalaan kita. Ang kanyang mga salita ay tila balsamo sa aking sugatang kaluluwa. Nagpapasalamat ako sa kanya, ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi pa rin nababawasan. Paano ko patutunayan ang aking sarili? Sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong tulad ko laban sa isang Montecillo? Samantala, sa kanyang silid-aralan sa itaas, si Alejandro ay nakatitig sa mga dokumentong nakuha niya mula sa maleta. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng pagkabahala. Hindi lang ito tungkol sa nawawalang pera at alahas. Ang mga papeles na ito ay hindi pangkaraniwan. Mayroon itong mga diagram, mga financial report, at mga legal na termino na nauugnay sa Project Phoenix, $1 bilyong na proyekto na makapagpapabago sa landscape ng real estate ng Pilipinas at ang susi sa pagpapatuloy ng kapangyarihan ng Montecillo sa negosyo. Ito ang diwa ng pamana ng kanilang pamilya. Ang mga nakakodigong impormasyon at ang nakatagong lokasyon ng maleta ay malinaw na nagpapahiwatig na ito ay hindi lamang isang simpleng pagnanakaw. Ito ay isang maingat na pinlano na sabotahe, isang pagtatangkang sirain ang kanilang imperyo mula sa loob.
Ang isang hamak na katulong na tulad ni Alonsina ay hindi maaaring gawin ang ganitong klaseng plano. Mayroong isang mas malaking isda sa likod nito. Ang kanyang hinala ay lumihis mula kay Alonsina patungo sa isang mas malalim, mas madilim na katotohanan. Ilang oras ang lumipas at ako ay nakaupo pa rin sa silid pahingahan, nanginginig. Dumating si Miguel kasama si Ramon na nagdala ng kape at tinapay. Pinatawag tayo ni Doña Soledad. Sabi ni Miguel, seryoso ang mukha. Pareho kayong pinatawag. Ang tiyan ko ay kumulo sa takot. Si Doña Soledad, ang matriarka ng pamilya Montesilo. Isang babaeng may matulis na isip at matigas na paninindigan, ngunit may pusong nagmamahal sa kanyang pamilya. Ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng aura ng kapangyarihan at karunungan na nakaugat sa mga siglo ng tradisyon. Pumasok kami sa marangyang sala, kung saan nakaupo si Doña Soledad sa isang matayog na upuan. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay matalim. Nakatayo sa kanyang tabi si Alejandro, tahimik at malalim ang iniisip. Ang kanyang tingin ay hindi na kasing nagagalit tulad kanina. Ngunit mayroon pa ring bahid ng pagdududa na bumabalot sa akin. Alonsina, nagsimula si Doña Soledad. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. Kilala kita bilang isang masipag at tapat na manggagawa sa bahay na ito sa loob ng ilang taon. Hindi madali para sa akin na paniwalaan ang sinasabi ni Alejandro kanina. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Alejandro. Ngunit Alejandro, ang iyong pagmamadali at paghusga ay hindi kakatulungan sa kasong ito. Ang mga dokumentong ito ay mahalaga at malinaw na mayroong mas malalim na nangyayari dito. Lola, alam kong mahalaga ang mga dokumento, depensa ni Alejandro, ngunit ang maleta ay nasa kanyang kamay. Siya ang huling nakita rito. At paano mo maipapaliwanag ang mga bagay na nawawala sa mansyon sa nakaraang buwan na hindi mo man lang nabigyan ng sapat na pansin? Tanong ni Doña Soledad. Ang kanyang kilay ay nakataas. Hindi ito maaaring gawin ng isang tao lamang na walang kaalaman sa lahat ng pasikot-sikot sa mansyon. Alonsina, dahil ikaw ang nakakita ng maleta at dahil alam mo ang bawat sulok ng bahay na ito, ikaw ang magiging susi sa paghahanap ng katotohanan. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Ako? Ang susi? Gusto kong magtulungan kayong dalawa. Patuloy ni Doña Soledad, ang kanyang tingin ay nakatutok sa amin. Alejandro, kailangan mo ng ibang perspektibo, isang taong malapit sa mga detalye ng bahay. Alonsina, kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Ito ay isang pagkakataon para sa inyong dalawa na alamin ang katotohanan. Pero Lola, tutol ni Alejandro, hindi po kami pwedeng magtulungan ng isang katulong. Hindi po siya marunong sa mga ganitong bagay. Ang talino ay hindi lamang nasusukat sa pinag-aralan, Alejandro. Sagot ni Doña Soledad, ang kanyang boses ay naging matalas. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman na nawawala ang mga dokumentong ito. At ang kanyang pagiging ordinaryo, ang magiging kanyang bentahe. Walang maghihinala sa kanya. Bumaling si Doña Soledad kay Miguel. Miguel, ikaw ang maging tagapamagitan. Gumawa ka ng isang kasunduan. Si Alonsina ay pansamantalang magiging personal assistant ni Alejandro upang tulungan siya sa pag-iimbestiga sa kasong ito. Sa loob ng panahong ito, Alejandro, pananagutan mo ang kanyang kaligtasan at reputasyon. Kapag nalutas ang kaso at napatunayang inosente siya, bibigyan mo siya ng nararapat na kabayaran. Ang ideya ay nakakapraning. Ako, personal assistant ni Alejandro Montesilo, ang taong halos bumusal sa akin kanina. Ngunit ang mga salita ni Doña Soledad ay may lakas na hindi matatanggihan. Ito ang aking pagkakataon. Ang tanging pagkakataon para sa akin na malinis ang aking pangalan at higit sa lahat, ang pangalan ng aking pamilya. Pumapayag po ako. Mahina kong sabi,
Ang aking tinig ay halos bulong. Nagulat si Alejandro sa aking pagpayag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Tila sinusuri ang aking bawat galaw. Malinaw na nag-aalangan siya, ngunit sa huli, tumango rin siya bilang pagsunod sa kanyang lola. Dali-daling inihanda ni Miguel ang kontrata. Ito ay isang kasunduan ng sapilitang pagtutulungan. Nakasaad dito ang aking tungkulin bilang pansamantalang personal assistant ni Alejandro, natutulong sa paghahanap ng nawawalang dokumento at pagtukoy sa tunay na salarin. Sa kabilang banda, ipinapangako ni Alejandro na poprotektahan niya ang aking karangalan at kaligtasan at bibigyan niya ako ng malaking gantimpala kapag natapos ang misyon. Walang makakaalam tungkol sa kasunduan na ito maliban sa aming tatlo at kay Doña Soledad. Ito ay isang lihim na pagtutulungan. Ang unang araw ng aming pagtutulungan ay puno ng tensyon na halos magkaputol-putol. Sa aking bagong tungkulin, sinamahan ko si Alejandro sa kanyang silid-aralan na ngayon ay tila isa ng headquarters ng operasyon. Ito ang mga dokumento, sabi ni Alejandro, itinapon ang mga papeles sa mesa. Dito tayo magsisimula. Siguraduhin mong hindi ka makikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Nanginig ang aking panga. Ang kanyang pagiging arogante ay hindi pa rin nababawasan. Naiintindihan ko po, Senyor Alejandro. Ngunit kung wala po akong kaalaman sa mga detalye, paano po ako makakatulong sa inyo? Hindi ba't yun ang dahilan kung bakit ako narito? Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Hindi niya siguro inaasahan ang aking mabilis na tugon. Ang trabaho mo ay magmamasid, Aluncina. Sabihin mo sa akin ang anumang kahina-hinala sa mansyon, mga tao, mga pagbabago, anumang bagay na hindi karaniwan, at huwag kang mangungulit. Pahintulutan niyo po akong magtanong, Senyor Alejandro, sabi ko, kung ang mga dokumento po ay tungkol sa Project Phoenix. Hindi po ba't ito ay kailangang nasa isang lugar na may mataas na seguridad? Bakit po ito natagpuan sa lumang bodega, sa basement, na tila kinalimutan na? Ang aking tanong ay tila tumama sa kanyang puso. Naging tahimik siya, ang kanyang kilay ay kunot. Iyon ang kailangan nating alamin, Aluncina, mahina niyang sabi. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bahagi ni Alejandro na hindi ko pa nakikita. Ang pagkabahala, ang bigat ng responsibilidad na pinapasan niya para sa kanyang pamilya. Sa likod ng kanyang pagiging arogante ay isang taong may mabigat na pasanin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming magtrabaho o mas tamang sabihin, magtrabaho sa kabila ng isa't isa. Si Alejandro ay abala sa pagsuri sa mga dokumento at sa pagtawag sa mga tao. Ako naman, bilang kanyang personal assistant, ay inatasan niyang ayusin ang mga lumang file sa kanyang silid-aralan. Isang trabahong mukhang walang saysay, ngunit nagbibigay sa akin ng pagkakataong suriin ang bawat detalye ng bahay. Pinagsikapan kong maging mapagmasid. Habang nililinis ko ang mga lumang libro at papeles, napansin ko ang isang maliit na crack sa likod ng isang bookshelf na tila hindi bagong sira. Napansin ko rin na ang ilang mga kagamitan sa kusina ay hindi na nakalagay sa dati nitong pwesto. Tila mayroong gumalaw na hindi dapat gumalaw. Ang mga maliliit na detalye na ito ay maaaring walang ibig sabihin sa iba, ngunit sa aking mga mata, ito ay tila mga hiwaga na nangangailangan ng kasagutan. Isang hapon, habang nag-e-edit ako ng mga ulat na ibinigay ni Alejandro, biglang dumating ang isang bisita. Si Atir, si Salvador Badong Ramos, ang abogadong pinagkakatiwalaan ng pamilya Montesilo sa loob ng maraming taon. Siya ay isang matanda na, may salamin at laging nakangiti, na tila alam niya ang lahat ng sikreto ng pamilya. Alejandro, hiho, sabi ni Atty. Ramos, ang kanyang tinig ay mainit. Narinig ko ang tungkol sa maleta. Ito ay nakakabahala. Kumusta ang pag-iimbestiga? Nagsisimula pa lang po, Atty. Ramos, sagot ni Alejandro. At pinapakilala ko nga po pala si Aluncina, ang aking bagong assistant.
Nag-aalangan pa rin siyang sabihin ang aking posisyon. Tumingin sa akin si Atty. Ramos. Ang kanyang mga mata ay matalim sa likod ng kanyang salamin. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ah, si Aluncina, ang masipag na katulong. Kaya pala, kung gayon, ikaw ang nakakita ng maleta. Ito ay isang kamanghamanghang pangyayari, hindi ba? Ang kanyang mga salita ay tila may ibig sabihin. Ang kanyang tingin ay matagal na nanatili sa akin. At sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang kakaibang kutob. Mayroong isang bagay na hindi tama sa kanyang mga mata. Siya ay tila masyadong interesado, masyadong matiyaga sa pagtanong tungkol sa aking papel. Ito ay kakaiba. Maraming salamat po sa pagmamalasakit at Torian Ramos, sabi ko, pilit na ngumingiti. Ngunit siguraduhin ninyo na hindi kayo masyadong nakikialam sa mga bagay na hindi ninyo nauunawaan. Aluncina, payo ni Atty. Ramos, ang kanyang ngiti ay lumalim. Ang mga usapin ng pamilya Montesilo ay napakakomplikado. Baka masaktan ka lang. Ang kanyang mga salita ay tila isang babala o banta. Sa pag-alis ni Atty. Ramos, naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Mayroong isang bagong piraso sa palaisipan na ito, isang taong tila malapit sa pamilya, ngunit may sariling agenda. Ang aking pakiramdam ay nagsasabing, hindi lamang ang nawawalang maleta ang aming problema. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. At ako, ang hamak na katulong, ay nasa gitna ng lahat. Ang aking mga mata ay nakita na ang mga anino ng isang mas malalim na lihim sa mansyon ng Montesilo. At sa kabila ng takot, mayroong isang maliit na apoy ng determinasyon na nagsisimulang magliyab sa aking puso. Ang mga araw matapos, ang sapilitang kasunduan ay tila tumatakbo sa ibang bilis. Para sa akin, si Aluncina, ang bawat sandali ay puno ng tensyon at pag-asa. Habang si Alejandro, abala sa kanyang mga telepono at legal na konsultasyon, ako naman ay tahimik na nagsusuri sa mga sulok ng mansyon. Ang bawat maliliit na detalye ay aking pinagmamasdan. Ito ang aking teritoryo, ang lugar na aking nilinis at inayos sa loob ng maraming taon. At ngayon, ito ang magiging susi sa paghahanap ng katotohanan. Ang unang pinagtuunan namin ng pansin ay ang lumang bodega sa basement, kung saan natagpuan ang maleta. Ito ay isang lugar na halos hindi pinupuntahan, puno ng alikabok at mga lumang gamit na kinalimutan na. Naglakad kami ni Alejandro sa gitna ng dilim. Tanging ang sinag ng flashlight ang aming gabay. Ang hangin ay mabigat, amoy luma at amag. Walang sino man ang makakaalam na narito ang maleta, maliban kung pamilyar siya sa bawat sulok ng bahay. Bulong ko, habang sinusuri ang mga estante. Ibig mong sabihin, isang insider? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila nagbago. Hindi na kasing arogante, kundi mas pahiwatig ng pag-iisip. Opo, isang taong may access at alam ang mga pinaglumaan at pinababayaan na bahagi ng mansyon. Sagot ko. Hindi lang basta nakakapasok, kundi alam kung saan hahanapin ang mga lugar na hindi pagdududahan. Ang aming pag-iimbestiga ay nagdala sa amin sa iba't ibang lugar. Minsan, nasa silid-aklatan kami, isang malaking espasyo na puno ng matatandang libro at kasaysayan ng Montesilo. Ang amoy ng papel at balat ng libro ay bumabalot sa hangin. Si Alejandro ay abala sa paghahanap ng mga lumang dokumento, habang ako naman ay nag-e-examine sa mga bakas ng alikabok at mga bagay na hindi dapat naroroon. Isang gabi, habang naghahanap kami ng isang particular na mapa ng ari-arian na binanggit sa isa sa mga nawawalang dokumento, nagkaroon kami ng sandali na hindi ko inaasahan. Ang silid-aklatan ay halos madilim, tanging ang ilaw mula sa isang lumang lampara ang nagbibigay ng liwanag. Kami ay nakayuko sa isang malaking mesa. Ang aming mga ulo ay malapit sa isa't isa. Ang aming mga kamay ay naghahanap sa pagitan ng mga mapa. Ang kanyang braso ay aksidenteng sumagi sa aking kamay.
Isang maliit na pagkakadikit, ngunit naramdaman ko ang init ng kanyang balat. Nagkatinginan kami. Sa kanyang mga mata, hindi ko nakita ang pagkasuklam o galit, kundi isang uri ng pagtataka at isang bagay na hindi ko maintindihan. Mabilis akong umiwas ng tingin. Ang aking puso ay bumibilis. Narito, bulong ko, itinuro ang isang linya sa mapa. Ang lumang lupain sa Batangas. Ito ang lugar kung saan nakatayo ang unang paggawaan ng Montecillo. May mga lumang kasunduan pa po ba tungkol dito? Napatingin si Alejandro sa mapa. Tila nakalimutan na ang sandali ng pagkakadikit. Ang lupang pinagpala. Ito ang isa sa mga unang ari-arian ng aming pamilya. Nandoon dapat ang mga lumang kontrata at titulo ng lupa. Pero bakit ito ang hinahanap ng salarin? Mula sa silid-aklatan, ang aming paghahanap ay nagdala sa amin sa labas ng mansyon. Isang araw, sinamahan ko si Alejandro sa kanyang opisina sa Montecillo Corp sa sentro ng Maynila. Ang lugar ay puno ng buhay, ang mga empleyado ay abala sa kanilang trabaho. Ang mga screen ng computer ay nagliliwanag. Ito ay isang mundo na malayo sa simpleng buhay ko sa probinsya. Pakiramdam ko ay isang tagalabas ako, ngunit kailangan kong panatilihin ang aking profesionalismo. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Habang naghihintay kay Alejandro na nasa isang mahalagang meeting, umupo ako sa lobby, nagpapanggap na nagbabasa ng isang magazine. Ngunit ang aking mga mata ay abala sa pagmamasid sa bawat galaw ng mga tao. Napansin ko ang isang lalaki na may suot na itim na sombrero, nakatayo sa labas ng gusali, tila nagmamasid sa bawat paglabas at pagpasok. May kakaiba sa kanya. Pakiramdam ko ay sinusundan kami. Paglabas ni Alejandro, ibinulong ko sa kanya ang aking hinala. Tinaasan niya ako ng kilay. Posible. Hindi lang tayo ang naghahanap sa mga dokumentong ito. May gustong pigilan tayo. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat kami. Nang minsan, habang pauwi kami mula sa isang lumang bodega na maaring may kinalaman sa Project Phoenix, isang itim na kotse ang biglang humarang sa aming daan. Mabilis na nakapreno si Alejandro, muntik na kaming mabangga. Ang puso ko ay kumabog sa takot. Ayos ka lang, Alunsina? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Ang kanyang kamay ay biglang dumapo sa aking braso, tila sinusuri kung nasaktan ako. Sa sandaling iyon, hindi siya ang aroganting Senyor Montecillo, kundi isang tao na nag-aalala sa aking kaligtasan. Ayos lang po ako, sagot ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Ang kanyang pag-aalala ay nagdulot ng kakaibang init sa aking dibdib. Nakita ko ang isang bahagi ng kanya na bihira niyang ipinapakita. Ang kanyang pagiging tao, ang kanyang pag-aalaga. Sa bawat insidente, sa bawat lugar na aming pinuntahan, unti-unting nabubuo ang isang koneksyon sa pagitan namin. Nagsimula kaming magbahagi ng mga ideya, hindi na dahil sa sapilitang kasunduan, kundi dahil sa mutual na pagtitiwala. Nagkaroon kami ng mga gabi kung saan kami ay nag-uusap sa library. Ang ilaw ng lampara ay sumasayaw sa aming mga mukha. Nagtanong siya tungkol sa aking buhay sa probinsya, sa aking mga pangarap. Ako naman, nagsimulang maunawaan ang bigat ng responsibilidad na pinapasan niya bilang tagapagmana ng isang malaking pamilya, ang kanyang mga takot at mga pagdududa. Minsan, pakiramdam ko, lola lang ang nakakaintindi sa akin, sabi niya isang gabi, habang nakatitig sa mga lumang larawan ng kanyang pamilya. Ang lahat ay may inaasahan sa akin. Ang Montecillo, isang pangalan na may bigat. Hindi po madali ang inyong posisyon, Senyor Alejandro, malumanay kong sabi. Ngunit ang bigat ng isang pangalan ay hindi nangangahulugan na kayo ay mag-isa. May mga tao po na nagmamalasakit sa inyo. Samantala, si Miguel ay patuloy na naging aming suporta. Madalas siyang dumadalaw, nagdadala ng mga legal na dokumento at balita mula sa labas.
Ngunit sa tuwing nakikita niya kami ni Alejandro na magkasama, lalo na kapag nagtatawanan kami sa isang biro, may lungkot sa kanyang mga mata. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig sa akin ng may pagtataka, tila sinusuri ang aking mga damdamin. Alam kong may nararamdaman si Miguel sa akin, at ang pagiging malapit namin ni Alejandro ay nagbibigay sa kanya ng sakit. Ang aming pagsasama ay hindi napapansin. Si Doña Soledad, ang matandang matriarka, ay madalas na nakatayo sa balkonahe, umiinom ng kanyang tsaa, at tahimik na pinagmamasdan ang aming pagtutulungan. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila nakikita ang higit pa sa nakikita ng iba. Alam kong mayroon siyang sariling plano. Isang pagsubok para sa aming dalawa. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga file sa opisina ni Alejandro, hindi ko sinasadya na mumatay ang telepono ng kanyang opisina. Ito ang extension ng telepono ni Ate Salvador Ramos. Narinig ko ang kanyang boses. Ang gintong pagkakataon, sabi ni Ate Rin Ramos, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Handa na ba ang plan B? Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang mga batang ito ay masyadong mabilis. Bigla akong napatigil. Ang gintong pagkakataon, plan B, at ang mga batang ito ay mabilis. Malinaw na kami ni Alejandro ang kanyang tinutukoy. Ang aking kutob ay naging mas malakas. Si Atri Salvador Ramos, ang abogadong pinagkakatiwalaan ng pamilya, ay tila may itinatago. Siya ang taong nagbabala sa akin na huwag makialam. At ngayon, siya ang nakikipag-ugnayan sa kung sino man ang nasa likod ng lahat ng ito. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Ang mga salita ni Atty. Ramos ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang larawan ng kanyang nakangiting mukha na may matatalim na mata ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Siya ba ang utak sa likod ng lahat? O isa lang siyang piyesa sa isang mas malaking board? Naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa akin. Hindi na lang ito tungkol sa maleta at mga dokumento. Ito ay isang mas malalim na labanan. Isang labanan laban sa isang kaaway na nagtatago sa anino ng pagtitiwala. At sa gitna ng lahat, ako at si Alejandro ay unti-unting nagiging magkatuwang, hindi lang sa paghahanap ng katotohanan, kundi pati na rin sa pagharap sa mga panganib na nagbabanta sa aming dalawa. Ang mga lihim ng Montecillo ay tila walang katapusan, at kami ay unti-unting naliligaw sa gitna ng lahat ng ito. Ang mga salita ni Atty. Salvador Ramos, ang gintong pagkakataon at Plan B ay umalingaw-ngaw sa aking isip, isang malamig na pahiwatig na nag-udyok ng kaba sa aking dibdib. Hindi na ito simpleng paghahanap ng ninakaw na maleta. Ito ay isang mas malalim, mas mapanganib na laro. Kinailangan kong kausapin si Alejandro. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal si Alejandro sa kanyang silid kainan, nilapitan ko siya. Ang araw ay sumisikat sa malalaking bintana. Nagbibigay liwanag sa pino niyang mukha, ngunit sa aking paningin, nakita ko ang anino ng isang malaking panganib. Senyor Alejandro, simula ko, ang aking tinig ay bahagyang nanginginig. May narinig po akong hindi maganda kagabi. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang kutsara ay huminto sa ere. Ano iyon, Alonsina? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa tawag ni Atty. Ramos, ang mga salitang narinig ko, at ang aking kutob na may kinalaman ito sa aming ginagawa. Sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, mula sa pagtataka, patungo sa pag-aalala, hanggang sa pagdududa. At Atty. Ramos, tanong niya na tila hindi makapaniwala. Siya ang pinagkakatiwalaan ng pamilya ng maraming taon. Imposibleng. Pero ang paraan po ng kanyang pagsasalita, giit ko. At ang kanyang pag-uugali sa akin noon pa man, may kakaiba po talaga. Tinitigan ako ni Alejandro ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri. Sa sandaling iyon, nakita ko na ang kanyang pagdududa ay hindi na para sa akin, kundi sa katotohanan na posibleng nasa harapan niya. Sige,
Sabi niya sa huli. Tumayo at inilapag ang kutsara. Iimbestigahan natin. Kung may bahid man ng katotohanan ang sinasabi mo, hindi ito simpleng pagnanakaw. May mas malalim na dahilan. Sa tulong ng aking mga obserbasyon at ang matalas na pag-iisip ni Alejandro, sinimulan namin ang mas masusing pagsusuri. Bawat dokumento, bawat galaw ng mga empleyado, at maging ang bawat sulok ng mansyon ay aming pinag-aralan. Nagsimulang lumabas ang mga piraso ng puzzle. Ang mga nawawalang dokumento ay hindi random. Ang mga ito ay may kaugnayan sa mga ari-arian na may malaking halaga at mga kontrata na may nakatagong probisyon. Isang hapon, habang nasa lumang silid-aklatan kami, nagkalat sa mesa ang mga mapa, legal na dokumento at mga lumang diary ng pamilya. Nakita ko ang isang lumang litrato. Isang formal na pagtitipon ng mga negosyante noong dekada 80. Sa gitna, nakangiti si Doña Soledad at sa kanyang tabi, isang lalaking may katulad na tindig kay Atty. Ramos, ngunit mas bata. Sa likod, nakatayo ang isang lalaki na may ngiti ng ahas. Si Don Ricardo Villalobos, ang patriarka ng pamilya Villalobos, ang matagal ng karibal ng Montecillo. Senyor Alejandro, tawag ko. Itinuro ang larawan. Hindi po ba ito si Don Ricardo Villalobos? Napatingin si Alejandro. Oo, ang aming kalaban. Ano ang kinalaman nito? Tingnan niyo po ang nasa tabi ni Doña Soledad. Sabi ko, itinuro ang binata. Hindi po ba siya si Atty. Ramos noong bata pa siya? At ang kanyang braso, parang may nakakapit sa kanyang kamay. Masusing tinitigan ni Alejandro ang larawan. May suot siyang badge, ang Montecillo Law Firm. Si Salvador ang pinakabatang abogado na naging bahagi ng aming legal team. Pagkatapos, ay sumama ang kanyang mukha. At sa kanyang kamay, isang sulat. Parang nakalagay ang mga inisyal na RV, Ricardo Villalobos, mukhang matagal na silang may koneksyon. Hindi pa natatapos ang aming pagtataka nang dumating si Miguel. May dala siyang malaking folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. May nakita akong kakaiba, sabi niya. Inilapag ang mga dokumento sa mesa. Ang Villalobos Corp ay biglang nag-ipon ng malaking halaga ng pera sa loob ng huling 6 na buwan. At may mga transaksyon sa ilalim ng pangalan ng isang shell company na konektado sa kanila. Ngunit mayroong isang abogado na madalas na nakikipag-ugnayan sa kumpanyang ito. Sino? Sabay naming tanong ni Alejandro. Atty. Salvador Ramos. Sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa amin. Siya ang nag-aayos ng mga legal na papeles para sa Project Veritas, isang proyekto na ang Villalobos ay interesado at ang Montecillo ang may-ari ng karapatan. Ang mga nawawalang dokumento ay may kinalaman sa Project Phoenix, ang aming pinakamalaking proyekto, na dapat sanang ilulunsad kasama ang isang bagong linya ng produkto na may koneksyon sa Project Veritas sa ilalim ng isang licensing agreement na pinaplano naming bilhin. Doon namin naintindihan ang lahat. Hindi lang simpleng paglustay ng pera. Ito ay isang malaking sabwatan upang sirain ang Montecillo mula sa loob, gamit ang mga sariling sikreto at proyekto ng pamilya. Si Atty. Ramos, ang pinagkakatiwalaan, ay ang susi sa lahat. Ang Project Phoenix na may koneksyon sa Project Veritas ang kanilang target. Kailangan nating makahanap ng ebidensya na magdidiin kay Ramos nang walang duda, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang kanyang opisina, ang kanyang lumang opisina sa ilalim ng mansyon, mayroon siyang sariling silid na ginagamit dati ni Lolo. Nagpasya kaming sumugod kaagad, ngunit bago kami makarating sa lumang opisina, nakatanggap si Alejandro ng isang tawag. May nagbalita, sabi niya. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Ang isang importanteng dokumento mula sa lupang pinagpala na may kinalaman sa pagmamay-ari ng karapatan sa isang malaking deposito ng mineral sa lugar ay nawawala mula sa vault sa bangko. Pinilit ng Villalobos na buksan ang vault gamit ang isang pekeng dokumento na may pahintulot ni Doña Soledad. Kailangan nating pigilan sila,
bago nila mailipat ang pagmamay-ari. Saan sila pupunta? Tanong ko. Sa lumang bodega sa Batangas, sagot ni Alejandro, mabilis na kinabitan ng susi ng kotse. Doon daw nila tatapusin ang transaksyon, kailangan nating makahabol. Ang daan patungo sa Batangas ay puno ng tensyon. Si Alejandro ay nagmamaneho ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Hindi lang ito tungkol sa katarungan, kundi sa pagliligtas sa kinabukasan ng Montecillo. Nang makarating kami sa lumang bodega, nakita namin ang ilang kotse na nakaparada sa labas. Ang mga bintana ay nagliliwanag, senyales na mayroong tao sa loob. Mag-ingat ka, Alonsina, sabi ni Alejandro. Ang kanyang kamay ay biglang dumapo sa aking braso. Delikado ito. Hindi ko na halos marinig ang kanyang sinabi. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng kanyang palad sa aking balat at ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay nagbago. Hindi na siya ang aroganteng tagapagmana, kundi isang tao na handang protektahan ako. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob. Ang bodega ay malaki at lumang-luma, puno ng mga nagkalat na gamit. Sa gitna, nakita namin si Aterson Ramos kasama ang ilang matatandang lalaki na tila mga miyembro ng pamilya Villalobos at isang notaryo publiko. Mayroon silang hawak na mga dokumento. Huminto kayo! Sigaw ni Alejandro, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bodega. Nagulat ang lahat. Si Atatay Ramos ay biglang namutla. Ang kanyang ngiti ay nawala. Alejandro, Alonsina, anong ginagawa ninyo rito? Ang alam namin. Sinisira mo ang aming pamilya, sabi ni Alejandro, lumapit sa mesa. Ang lupang pinagpala ay hindi sa inyo, at ang peking diwata ay hindi papalitan ng orihinal. Wala kayong ebidensya, sagot ni Atarius Ramos. Ang kanyang boses ay nagtaas. Ito ay legal na transaksyon. Ang Montecillo ay nagbebenta. Hindi, sabi ko, lumapit. Ang dokumento na ginamit ninyo ay may maliit na depekto. Ang selyo ay peke. Naobserbahan ko ang mga selyo ng Montecillo sa maraming dokumento. Ang sa inyo ay may maling pagkabaybay sa dulo. Natawa si Ate Ramos ng mapakla. Ang isang utusan ang magtuturo sa akin? Ano ang alam mo sa mga legal na dokumento? Alam ko po ang katotohanan, giit ko. Doon nagsimula ang kaguluhan. Isang lalaki mula sa grupo ng Villalobos ang sumugod kay Alejandro. Nagsimula ang isang suntukan. Sinubukan kong tulungan si Alejandro, ngunit isang kasama ni Atty. Ramos ang humawak sa akin. Naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Bitawan mo siya, sigaw ni Alejandro. Nakita ko ang isang bakal na tubo na ibinaba ng isang kasama ni Villalobos patungo sa akin. Ang aking mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi ako makakilos. Sa isang kisap mata, humarang si Alejandro sa aking harapan. Ang bakal na tubo ay tumama sa kanyang braso, hindi sa akin. Napaungol siya sa sakit. Alejandro! Sigaw ko. Ang aking tinig ay puno ng takot. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Sa sandaling iyon, ang galit ni Alejandro ay umabot sa sukdulan. Hinarap niya ang humawak sa akin at sinuntok ng malakas. Pagkatapos, nilabanan niya ang mga kalaban kahit na may sugat sa kanyang braso. Ako naman ay kinuha ang mga dokumento na nasa mesa. Tinago sa ilalim ng aking uniforme. Nang makalabas kami mula sa bodega, sugatan at pagod, napadpad kami sa gilid ng isang lumang ilog. Ang mga ilaw ng buwan ay sumasalamin sa tubig, nagbibigay ng isang kakaibang liwanag. Si Alejandro ay nakasandal sa isang puno. Ang kanyang braso ay may benda na gawa sa parte ng aking uniforme. Ayos ka lang ba, Alonsina? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mahina. Ako po ang dapat magtanong niyan, sagot ko, lumapit sa kanya. Bakit niyo po ako pinrotektahan? Pwede po kayong mas malala ang tama. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Hindi ko kayang makita kang masaktan, Alonsina. Hindi ko kaya.
Sa mga salitang yon, naramdaman ko ang paglubog ng aking puso. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng takot ay nawala. Ang kanyang pagiging arogante ay isang pader lang na itinayo niya upang protektahan ang kanyang sarili. Sa ilalim nito, naroroon ang isang tao na may malalim na pagmamalasakit. Isang tao na handang magsakripisyo para sa akin. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang kamay ay humawak sa aking pisngi. Ang kanyang hininga ay mainit laban sa aking labi. Alunsina, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. At sa ilalim ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang aming mga labi ay nagtagpo. Ito ang aming unang halik. Isang halik na puno ng pasasalamat, pag-aalala, at isang pagkilala sa isang pagmamahalan na unti-unting lumalaki sa pagitan namin, lumalampas sa mga hadlang ng mundo. Naramdaman ko ang luha na dumadaloy sa aking pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng kaligayahan. Sa wakas, ang isang taong tulad niya ay nagtiwala sa akin, nagmamahal sa akin. Nang makabalik kami sa mansyon, kasama si Miguel na naghihintay, ipinresinta namin ang mga ebidensya sa harap ni Doña Soledad. Ang mga dokumento, ang selyong may depekto, at ang aming testimonya ay nagbigay linaw sa lahat. Ang mga mata ni Doña Soledad ay lumaki sa pagkabigla at lungkot nang malaman niya ang katotohanan tungkol kay Attorney Salvador Ramos. Hindi ko akalain, bulong niya, napatakip sa kanyang bibig. Ang taong pinagkakatiwalaan ko ng husto, isang traidor. Ikinuwento rin namin ang tungkol sa nangyari sa Batangas, kung paano kami inabangan. Nang sumunod na araw, isang formal na paghaharap ang naganap sa mansyon. Si Attorney Salvador Ramos ay naroon, kasama ang kanyang mga tauhan at ang ilang miyembro ng Villalobos. Akala ni Ramos, wala kaming sapat na ebidensya. Wala kayong hawak na matibay na ebidensya. Matigas niyang sabi, tumingin sa amin ng may mapanghamong tingin. Ito ay lahat haka-haka at ikaw, Alunsina, isang utusan na walang karapatang makialam sa mga usaping negosyo ng pamilya Montesilo. Mayroon kami, sabi ni Alejandro. Lumabas mula sa likod ni Doña Soledad. Hawak ang mga dokumento na aming nakuha. Ang mga ito ay nagpapatunay na sinubukan mong ilipat ang pagmamay-ari ng lupang pinagpala sa ilalim ng pekeng dokumento. At mayroon pa kaming iba pang ebidensya na magdidiin sa iyo bilang utak sa likod ng pagtatangkang sirain ang Montesilo kasama ang Villalobos. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa silid. Ang paghaharap ay umabot sa sukdulan. Ngunit sa halip na umamin, ngumiti si Attorney Ramos nang mapanlin lang. Ang akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasamaan. Marami pa kayong hindi alam at ang mga ebidensya ninyo ay madaling baliwalain. Hindi ba't ang isang dating utusan ang kasama nyo sa pag-iimbestiga? Maaari ko kayong idiin sa kasong pagnanakaw at sabotan, Alunsina. At ikaw, Alejandro, sa panggugulo sa isang legal na transaksyon. Ang kanyang mga salita ay tila isang hamon. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado at mas mapanganib. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ako nag-iisa. Hawak ko ang kamay ni Alejandro at alam kong magkasama naming haharapin ang lahat ng ito. Ang nakatagong katotohanan ay unti-unting lumalabas, ngunit ang laban ay malayo pa sa katapusan. Ang mapanuksong na ngiti ni Attorney Salvador Ramos, kasama ang kanyang nagliliyab na mga mata, ay tila isang hamon na kumalat sa silid. Sa halip na matapos ang laban, lalo lamang itong lumala. Ang kanyang mga banta na ididiin kami ni Alejandro sa kasong pagnanakaw at sabotan ay hindi lamang hangin. Ito ang simula ng isang mapanganib na digmaan, hindi lamang sa korte, kundi pati na rin sa mata ng publiko. Sa mga sumunod na araw, ang buong Manila ay nagising sa mga nakakabinging headline. Ang mga pahayagan at balita sa telebisyon ay puno ng mga akusasyon
laban sa Montecillo Corp at lalong-lalo na kay Alejandro at sa akin. Tagapagmana ng Montecillo nakisabwat sa utusan upang manloko? Ang misteryosong utusan. Sino ba talaga siya sa buhay ni Alejandro Montecillo? Ang aking pangalan, Alonsina de la Cruz, ay naging sentro ng usap-usapan mula sa isang simpleng probinsya na. Bigla akong naging bida sa isang iskandalo ng mataas na lipunan, isang gold digger sa mata ng marami. Ang mga tinutuluyan namin ay hindi naging ligtas sa panlilinlang ni Ramos. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa media at sa ilang tiwaling opisyal upang magpakalat ng mga peking balita. Binabaluktot ang katotohanan. Sinubukan niyang ibaling ang lahat ng sala sa akin na ako raw ang utak sa likod ng lahat at si Alejandro ay biktima lamang ng aking pangakit. Ang mga kaibigan at kasamahan ni Alejandro sa negosyo ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paghuhusga. Hindi mo kailangang marinig ang kanilang sinasabi, Alonsina, sabi ni Alejandro. Isang hapon habang magkasama kami sa silid-aklatan, sinusubukang maghanap ng karagdagang ebidensya. Hawak niya ang isang pahayagan na may malaking litrato ko. Ang aking mukha ay pininturahan ng masamang tingin. Alam natin ang totoo, ngunit ang bawat salita, bawat sulyap, ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Kahit gaano ako katatag, masakit pa ring marinig ang mga akusasyon. Paano ko po haharapin ito, Senyor Alejandro? Ang lahat ng tao ay galit sa akin. Ikinahihiya ko na po ang aking pamilya. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo dito. Hindi ko hahayaang sirain kanila. Maging si Doña Soledad, bagaman labis na nasaktan sa pagtataksil ni Attorney Ramos, ay tila nag-aalala sa reputasyon ng pamilya. Isang gabi, ipinatawag niya ako. Alonsina, simula niya. Ang kanyang tinig ay matigas, ngunit may bahid ng lungkot. Alam kong malaki ang tulong mo sa aming pamilya. Pero ang relasyon ninyo ni Alejandro, hindi ito tama. Maaapektuhan nito ang pangalan ng Montecillo. Hindi maaring ang isang Montecillo ay... Doña Soledad, putol ko, bagaman natatakot. Mahal ko po si Alejandro at alam kong mahal niya rin po ako. Ang pagmamahalan po namin ay hindi nakabatay sa posisyon o sa pangalan. Ito po ay nakabatay sa kung sino kami sa loob. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay sumusuri. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Naintindihan ko ang kanyang pag-aalala, ang kanyang pagtatanggol sa tradisyon at pamana ng pamilya. Ngunit sa tingin ko, nakikita rin niya ang pagbabago kay Alejandro, ang kaligayahan na idinudulot ko sa kanyang apo. Kasabay ng pakikipaglaban sa kasalukuyan, unti-unti ring lumalabas ang mga anino ng nakaraan. Isang hapon, habang naghahanap kami ng lumang financial records sa opisina ng yumaong ama ni Alejandro, nakita ko ang isang litrato sa likod ng isang lumang frame. Isang mas batang Alejandro, nakangiti, may gitara sa kamay, kasama ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ekspresyon ay malayo sa kanyang kasalukuyang pagiging seryoso at malamig. Hindi ko akalain na naging masayahin ka pala noon, Senyor Alejandro. Puna ko, bagaman alam kong sensitibo ang paksang ito. Nagbuntong hininga si Alejandro, lumapit sa litrato. Nung bata pa ako, mas malaya ako. Nais kong maging musikero o simpleng tao lang na malayo sa lahat ng responsibilidad na ito. Ngunit nang mawala ang aking mga magulang, doon, unti-unti niyang ikinuwento ang kanyang nakaraan. Kung paano siya, sa edad na 20, ay biglang napilitang gampanan ang papel ng isang patriarka. Ang misteryosong pagkamatay ng kanyang mga magulang sa isang aksidente na kailanman ay hindi niya nakalimutan. Kung paano siya nagbago mula sa isang mapaglarong binata patungo sa isang taong puno ng galit at pagdududa na nagtayo ng matataas na pader sa kanyang sarili upang protektahan ang kanyang puso.
Ang bigat ng pagdadalamhati ng responsibilidad ay bumalot sa kanya at sa bawat kwento niya, lalo akong naintindihan ang kanyang pagkatao. Ang kanyang pagiging malamig na ekspresyon ay isang baluti lamang upang hindi siya muling masaktan. Pero hindi po ninyo kailangan mag-isa, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Mayroon po kayo ngayon, nandito po ako. Sa mga oras na yon, kung saan ang mundo ay tila nakikipaglaban sa amin, ang aming pagmamahalan ay naging mas malalim, mas matatag. Hindi nagtagal. Dumating ang araw ng formal na paglilitis. Ito ang magdedesisyon sa kapalaran ng Montecillo Corp. At sa aming mga pangalan. Ang silid ay puno ng mga miyembro ng board, mga shareholders, media, at iba pang miyembro ng mataas na lipunan. Ang mga Villalobos ay naroon din, kasama si Atty. Ramos na may ngiting tagumpay sa kanyang labi. Nang marinig ang kanyang pangalan, tumayo si Alejandro. Sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang pamilya at mga kaaway, nagbigay siya ng isang pahayag na nagpatahimik sa lahat. Sa loob ng maraming taon, naging pader ako sa pamilyang ito. Simula niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Maraming pagdududa, maraming takot. Ngunit sa lahat ng laban na ito, may isang tao ang nanatili sa aking tabi, nagbibigay ng lakas at liwanag. Si Alonsina de la Cruz. Siya ay hindi lamang isang utusan. Siya ay isang babaeng may matatag na paninindigan, matalinong pag-iisip, at puso na puno ng katapatan. At sa harap ninyong lahat, gusto kong sabihin na mahal ko siya. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa silid. Ang mga mata ng marami ay nakatuon sa akin. Ang iba naman ay nakatingin kay Alejandro na may pagkabigla. Si Doña Soledad ay napatulala. Ngunit sa mga mata niya, nakita ko ang isang bahagyang ngiti. Para sa akin, ang deklarasyon na yon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang ebidensya na maipipresenta namin. Ipinakita ni Alejandro na ang pagmamahal ay higit sa lahat ng posisyon at pangalan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Tumayo si Atates Ramos. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang paglilitis na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig, Alejandro. Ito ay tungkol sa katiwalian. Sa loob ng maraming taon, ang Montecillo ay nagtago ng isang malaking iskandalo sa pananalapi. Ang Project Veritas, na dating pag-aari ng Montecillo, ay ginamit upang maglipat ng pondo sa mga offshore accounts at ang iyong ama ang nasa likod nito. Mayroon akong mga ebidensya. Ipinakita niya ang mga lumang dokumento na tila nagpapatunay sa kanyang sinasabi. Ang lahat ay nabigla. Ang isang lumang iskandalo na akala namin ay nalibing na, ay muling binuhay ni Ramos upang idiskaril ang kaso at kunin ang kontrol. Nakita ko ang pagkaputla ni Alejandro, ang anino ng sakit sa kanyang mga mata, ang pagkabigo sa kanyang ama na akala niya ay perpekto. Nang matapos ang pahayag ni Ramos, nagpahinga ang paglilitis. Si Alejandro ay napatulala sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdadalamhati. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Hindi po kayo nag-iisa, bulong ko. Hindi lang po kayo ang may pamilya. Hindi lang po kayo ang may pinagdaanan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi ko alam, Alonsina. Akala ko, alam ko ang lahat tungkol sa aking ama. Akala ko, nililinis ko ang pangalan ng Montecillo. Pero ngayon, tila mas lalo lamang itong nabubulok. Niyakap ko siya. Ang aking ulo ay nakapatong sa kanyang balikat. Ang pagmamahal po ay hindi lamang sa pagtanggap sa perpekto. Ito po ay sa pagtanggap sa lahat, kasama ang mga kamalian. Ang mahalaga po ay kung paano ninyo haharapin ngayon ang katotohanan. At nandito po ako para suportahan kayo. Sa bisig ko, naramdaman ko ang kanyang paghinga. Ang kanyang katawan ay nagpapahiwatig ng matinding pagod. Ngunit sa aming pagyakap, tila nagkaroon kami ng bagong lakas. Ang laban ay malayo pa sa katapusan. Ngunit sa bawat pagsubok, lalo kaming lumalakas.
at lalo kaming nagiging handa na harapin ang anumang pagsubok ng nakaraan at kasalukuyan. Basta't magkasama kami. Kabanata Org. Kung kailan ang pag-ibig ay tadhana, ang mga salita ni Atorcio Ramos ay parang lason na kumalat sa silid. Ang pagtanggap ni Alejandro sa mapait na katotohanan na ang kanyang amang itinuring niyang uliran ay tila may bahid ng katiwalian ay nagdulot ng malalim na sakit. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang bigat sa aking balikat ay nagpapatunay sa kanyang pagod at lungkot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Alunsina, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko, tila gumuho. Kung gumuho man ang pundasyon, gagawa po tayo ng bago, sagot ko. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Hindi po natin hahayaang sirain tayo ng nakaraan. Magkasama tayo, Senyor Alejandro. Sa sandaling iyon, pumasok si Miguel. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi pa tapos ang laban, Alejandro, sabi niya. Mayroon tayong natuklasan na maaaring magbigay liwanag sa lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Alejandro. May munting pag-asa. Ano yon, Migs? Hindi lang ang Project Veritas ang nilalaman ng mga lumang file. Paliwanag ni Miguel, inilapag ang isang lumang leather-bound notebook. Natuklasan ko ito sa likod ng isang lihim na compartment sa lamesa ng iyong ama, isang lumang diary. Nang makita ni Alejandro ang diary, nag-aalangan siya. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga alaala at mga lihim ng kanyang ama. Sa tulong ni Miguel, dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Hindi ito tungkol sa katiwalian. Sa halip, ito ay isang personal na salaysay ng pagdududa ng mga pagtatangka ng kanyang ama na protektahan ng Montecillo mula sa isang ahas sa loob, isang taong matagal nang nagpapanggap na tapat. Ang Project Veritas, ayon sa diary, ay isang pain, isang diversion upang iligtas ang kumpanya mula sa mas malaking pagtataksil, hindi isang scheme ng katiwalian. Nais ng kanyang ama na ilipat ang ilang pondo sa mga offshore account hindi para itago, kundi para itago sa mga kamay ng nagtataksil na iyon. Ito ang paliwanag. Bulalas ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi siya tiwali. Mayroon siyang pinoprotektahan. Ngunit may isang bahagi sa diary na nanatiling misteryo. Isang serye ng mga numerong nakakubli sa isang maliit na guhit ng mga ibon. Ito ay tila isang code, sabi ni Miguel. Subalit wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanap, hindi ko maiwasang mapansin ang mga detalye. Ang mga ibon na iginuhit sa diary ng yumaong ama ni Alejandro ay pamilyar. Naaalala ko ang mga ito sa isang lumang painting sa silid-aralan ni Doña Soledad. Isang regalo kay Doña Soledad mula kay Atorcio Ramos noong kanyang ika-70 kaarawan. Ang pagkakapareho ay nakakagulat. Isang munting pagkakataon o isang palatandaan. Senyor Alejandro Miguel, sabi ko, ang mga ibong ito? Nakita ko po ang mga ito sa isang painting sa silid ni Doña Soledad. Sa tingin ko, regalo iyon ni Atorcio Ramos. Nagkatinginan si Alejandro at Miguel, may pagdududa sa kanilang mga mukha. Pero ano ang koneksyon niyan, Alunsina? Tanong ni Miguel. Hindi lang po iyon, patuloy ko. Naalala ko rin po ang isang beses na naglilinis ako sa opisina ni Atorcio Ramos. Mayroon po siyang maliit na trinket sa lamesa, isang pilak na ibon na may parehong disenyo. Nagtataka po ako, bakit pareho ang disenyo sa diary ng ama ni Senyor Alejandro, sa regalo niya kay Doña Soledad, at sa trinket niya? Biglang nagliwanag ang mukha ni Alejandro. Ang ibon! Ang ibon ng susi! Dali-dali kaming pumunta sa silid-aralan ni Doña Soledad. Sinuri namin ang painting. Sa likod ng frame, may nakita kaming isang maliit na keyhole na nakatago sa ilalim ng logo ng artist, na nagkataon ay isang ibon din. Sa likod ng keyhole, may isang maliit na lihim na compartment na naglalaman ng isang lumang memory card at isang liham.
Ang liham ay sulat kamay ng ama ni Alejandro, nakadress sa minamahal kong Soledad. Nakasaad sa liham, minamahal kong ina, alam kong babalik ang mga multo ng nakaraan. Si Salvador, ang aking pinagkakatiwalaan, ay siya palang ahas na nagtatago. Ang kanyang disenyo ng ibon ay tanda ng aming samahan noon, ngunit ngayon ay tanda ng kanyang pagtataksil. Ginamit niya ang Project Veritas upang ilihis ang atensyon habang pinaplano ang pagbagsak ng ating pamilya kasama ang mga Villalobos. Ang lahat ng ebidensya ay nasa memory card na ito at sana ay makita mo ito bago pa maging huli ang lahat. Patawad sa pagtatago ng katotohanan, ngunit kailangan kong gawin ito upang maprotektahan kayo. Ang lahat ay naglinaw. Si Atorcia Salvador Ramos. Hindi lamang isang abogado, kundi isang master manipulator, ang tunay na mastermind sa likod ng lahat. Ginawa niya ang lahat upang sirain ang reputasyon ng ama ni Alejandro at ang Montecillo Corp upang mapasa sa kanya ang kontrol. Sa susunod na araw, ang korte ay muling nagsimula. Ngunit sa pagkakataong ito, kami ang may hawak ng matibay na ebidensya. Habang binubunyag ni na Alejandro at Miguel ang lahat ng ebidensya, ang diary, ang liham, at ang nilalaman ng memory card na naglalaman ng mga audio recording at mga dokumentong nagpapatunay sa sabuatan ni Ramos at ng Villalobos. Ang ngiti ni Atoshinoco at kay Sir Ramos ay unti-unting nawala. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng takot, pagkabigla at galit. Ang bawat detalye, ang bawat lihim na inakala niyang maililibing ay unti-unting lumabas. Ang kanyang mga koneksyon sa media, ang kanyang paggamit ng Project Veritas para sirain ang pangalan ng ama ni Alejandro, ang kanyang matagal ng planong agawin ang Montecillo Corp. Ang lahat ay nakasulat, narinig at napatunayan. Ang silid ay nagulantang. Ang mga Montecillo na akala nilang guguho na ay muling tumayo. Ang mga Villalobos ay napahiya, ang kanilang balak ay nabigo. Sa dulo ng paglilitis, si Atty. Salvador Ramos ay nahatulan, ang hustisya ay nanalo. Matapos ang lahat, bumalik kami sa tahimik na sulok ng hardin ng Montecillo. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga kulay ay nagbibigay ng kapayapaan sa kapaligiran. Nakatingin si Alejandro sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na ngayon ay malaya ng ipahayag. Alonsina, simula niya, lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang maliit na kahon na naglalaman ng isang singsing na may disenyo ng isang ibon, tulad ng mga nakita ko sa painting at sa diary ng kanyang ama. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi nakabatay sa posisyon, sa yaman o sa pangalan, kundi sa puso. Hindi ko kayang isipin ang buhay ko kung wala ka. Ang aking puso ay lumukso sa tuwa at pagmamahal. Ang mga luha ay bumalong sa aking mga mata. Alonsina de la Cruz, patuloy niya. Ang kanyang tinig ay malalim at taos-puso. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong magkasama tayo sa lahat ng laban, sa lahat ng tagumpay, at sa bawat araw ng ating buhay. Will you marry me? Hindi ako nakasagot agad. Tanging pagtangis ng tuwa ang namutawi sa aking bibig. Tumango ako. Halos hindi makahinga. Opo, Senyor Alejandro. Opo. Mahal na mahal po kita. Niyakap niya ako ng mahigpit at ang aming mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pag-asa, pagmamahal at pangako. Nagulat kami nang makarinig kami ng palakpakan. Si Doña Soledad ay nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mukha ay may malaking nang umangiti. Sa wakas, Alejandro, sabi niya, nilapitan kami. Sa wakas ay natagpuan mo ang iyong tunay na kaligayahan. Hinawakan niya ang aking kamay. Alonsina, simula niya, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa dati. Ako ang humihingi ng tawad. Ang aking pagtatanggol sa tradisyon at pangalan ng aming pamilya ay naging bulag. Nakita ko ang iyong katatagan,
ang iyong kabutihan at ang pagmamahal mo sa aking apo. Binabati kita at tinatanggap kita sa aming pamilya, hindi lamang bilang isang miyembro, kundi bilang isang Montesilo. Sa mga salita ni Doña Soledad, naramdaman ko ang pagkumpleto ng lahat. Ang pagtanggap ng isang babae na dating nag-aalangan, ngayon ay nagbibigay ng buong puso niyang pagpapala. Si Miguel at Ramon ay lumapit din. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti. Si Miguel ay lumapit kay Alejandro at binati siya. Hindi ko akalain na makakahanap ka ng katapat, pinsan. Biro niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaligayahan para sa amin. Si Ramon naman ay halos tumalon sa tuwa. Ang mga bituin ay nagsisimula ng lumitaw sa kalangitan, sumasalamin sa mga bituin sa aming mga mata. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang tadhana. Isang tadhana na nagbigkis sa dalawang puso mula sa magkaibang mundo, na handa ng bumuo ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa, pagmamahalan, at pagbabago. Ang Montesilo Corporatus ay nailigtas. Ang pangalan ng ama ni Alejandro ay nalinis. At higit sa lahat, ang isang pag-ibig na lumampas sa lahat ng hamon ay nagtagumpay. Ang hardin ng mansyon ng mga Montesilo ay tila nagbago ng kulay, mas lunti at mas makulay kaysa dati. Hindi na ito ang tahimik na kanlungan kung saan ako nagtatrabaho, kundi isang masiglang yugto para sa isang bagong simula. Ilang linggo matapos ang matagumpay na paglilitis at ang nakakabagbag damdaming pag-alok ng kasal ni Alejandro, ang bawat sulok ng mansyon ay tila pinupuno ng pag-asa at pagmamahalan. Ang balita ng aming engagement ay kumalat na parang apoy sa buong Maynila, na nagdulot ng halo-halong reaksyon, sorpresa, paghanga, at syempre, ang hindi maiiwasang tsismis. Ngunit sa bawat pagsubok na aming pinagdaanan, lalo lang lumalim ang aming pagmamahalan. Nagsimula ang lahat sa isang pamamanhikan na hindi ko malilimutan. Dumating ang aking pamilya mula sa probinsya, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at kagalakan sa nakita nilang karangyaan ng mansyon. Ngunit sa halip na mailang, naramdaman nila ang mainit na pagtanggap mula kay Doña Soledad. Sa ilalim ng naglalakihang puno ng mangga, sa gitna ng namumukadkad na mga orkidyas, formal na humingi ng kamay si Alejandro sa aking mga magulang. Ang kanyang mga salita ay puno ng paggalang at katapatan na nagpahira ng luha sa mga mata ng aking ina. Ipinahayag ni Doña Soledad ang kanyang buong pagtanggap na sinasabing ako ay isang biyaya para sa kanilang pamilya. Hindi lamang dahil sa aking katalinuhan at katatagan, kundi dahil sa pag-ibig na ibinigay ko kay Alejandro. Ang sandaling iyon ay nagpapakita na ang pag-ibig ay talagang walang pinipiling estado o katayuan. At dumating ang araw ng kasal, ang mansyon ng Montesilo na naging saksi sa napakaraming lihim at pagsubok ay ngayon ay isang katedral ng pagmamahalan. Ang lahat ay nakasuot ng mga tradisyonal na kasuotang Pilipino. Si Alejandro, nakasuot ng barong Tagalog na may burdang ibon, ay naghihintay sa altar. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Nang magsimula ang musikang pangkasal, lumabas ako mula sa malawak na pintuan, nakasuot ng isang simpleng Filipiniana gown na may telang pinya. Ang burda ay idinisenyo upang kahawig ng mga pakpak ng ibon, simbolo ng kalayaan at pag-asa. Hindi na ako ang Alunsina na tanging ang suot ay uniforme ng katulong. Ako ay si Alunsina, ang babaeng pinili at minahal ng isang Montesilo na may dalang dangal at pagmamahal para sa pamilya na naging akin. Ang aking mga magulang ay nasa harap, ang kanilang mga mata ay umaapaw sa luha ng kagalakan. Si Miguel, na naging bestman ni Alejandro, ay nakangiti. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at kaligayahan para sa amin. Napansin ko rin ang isang babae sa tabi niya na may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Isang pahiwatig na tila natagpuan na rin niya ang kanyang sariling pag-ibig. Si Ramon, ang aming matapat na kaibigan,
ay nagmamadaling kumuha ng litrato. Ang kanyang nakasanayang pagiging clumsy ay nagdulot ng tawanan sa gitna ng seryosong seremonya. Sa harap ng altar, hawak ni Alejandro ang aking kamay. Hindi ko inakala na darating ang araw na ito. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Mula sa araw na pinaghinalaan kita, hanggang na ngayon, na magpakailanman kitang mamahalin. Salamat po, Senyor Alejandro. Sagot ko, ang aking puso ay lumukso sa tuwa sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mahalin kayo at mahalin ang pamilyang ito. Ang bawat salita ng aming panunumpa ay puno ng katapatan at pangako. Hindi lamang ito tungkol sa dalawang tao na nagmamahalan, kundi tungkol sa pagbubuklod ng dalawang mundo, ng dalawang pamilya, at ng dalawang pananaw na ngayoy nagkaisa. Nang kami ay maghalikan, narinig namin ang malakas na palakpakan at hiyawan, hindi lamang mula sa aming mga mahal sa buhay, kundi mula sa lahat ng nakasaksi sa pagtatagumpay ng pag-ibig. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Ang reception ay isang piging ng pagmamahalan at kultura. Ang musika ay pinaghalong tradisyonal at modernong tunog ng Pilipinas. Nagkaroon ng mga pagtatanghal ng tinikling at pandanggo sa ilaw na nagbigay buhay at kulay sa gabi. Nagbigay ng talumpati si Doña Soledad. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at karunungan. Ang pamilya Montesilo ay dumaan sa napakaraming pagsubok. Sabi niya, ngunit ngayong gabi, hindi lamang kami nagdiriwang ng isang kasal, kundi ang muling pagsilang ng aming pamilya. Si Alonsina ay hindi lamang isang bagong miyembro, kundi ang ilaw na nagbigay ng bagong direksyon sa amin. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malalim na emosyon at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang aking tunay na lugar sa pamilyang ito. Bilang Funan Montesilo, hindi ko ipinagwalang bahala ang aking mga pinagmulan. Sa halip, ginamit ko ang aking karanasan upang magdala ng pagbabago. Kasama si Alejandro, sinimulan namin ang mga inisyatiba sa Montesilo Corp upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga kabataan mula sa mahihirap na pamilya. Tulad ko, nagtatag kami ng mga scholarship fund para sa mga karapat-dapat na estudyante at mga programa para sa pagsasanay sa trabaho. Naniniwala kami na ang tunay na kayamanan ay nasa pagtulong sa iba at ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga walang boses. Ang mansyon, na dating puno ng mga lihim at madilim na alaala, ay naging tahanan ng pag-asa at pagkakaisa. Ang bawat sulok ay tila nagliliwanag, ang bawat silid ay puno ng tawa at buhay. Si Alejandro ay naging mas malambing at mas bukas. Ang kanyang puso ay malaya na mula sa mga pasanin ng nakaraan. Nakita ko ang isang taong minsan ay magulong-magulo sa kanyang mga responsibilidad at iniisip lamang ang pagpapanatili ng kanyang pamilya, ngunit ngayon ay puno ng tiwala sa kanyang kakayahan at higit sa lahat, ang kanyang pag-ibig sa akin. Kami ay nagtutulungan sa lahat ng bagay mula sa pamamahala ng kumpanya hanggang sa pagpaplano ng aming kinabukasan. Ang aming pag-ibig ay hindi lamang matibay, kundi naging pundasyon ng isang bagong Montesilo. Si Miguel ay patuloy na naging isang matapat na kaibigan at kasama sa negosyo, at kasama niya ang babaeng nakita ko sa kasal na nagbigay ng bagong sigla sa kanyang buhay. Si Ramon, sa kabila ng kanyang pagiging pasaway, ay naging pinagkakatiwalaang kasapi ng aming team. Ang kanyang mga obserbasyon at komedya ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa aming mga araw. Sa isang tahimik na gabi, sa hapagkainan ng Montesilo, ang buong pamilya ay nagtipon. Ang hapunan ay puno ng mga lutuing Pilipino, adobo, sinigang, lechon, at marami pang iba. Ang tawa at kwentuhan ay pumuno sa silid. Nakaupo ako sa tabi ni Alejandro habang si Doña Soledad ay nakatingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ay ang Montesilo na pinangarap ko, isang pamilya
na hindi lamang mayaman sa salapi, kundi mayaman sa pag-ibig, pag-unawa, at pagkakaisa. Ang aming paglalakbay ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay tunay na isang tadhana. Hindi ito tungkol sa kung saan ka nagmula, kundi sa kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo. Si Alonsina, ang dating katulong, ay ngayon ay si Alonsina Montesilo, isang babaeng may malakas na puso, matatalas na isip, at isang pag-ibig na nagbago hindi lamang sa isang lalaki, kundi sa isang buong pamilya at isang komunidad. Ang araw ay unti-unting lumulubog, ngunit para sa amin, ito ay isang bagong bukang liwayway, isang simula ng isang magandang kinabukasan na binuo sa pagmamahalan, pagkakaisa at pag-asa.